po sa lahat po ng mga Daver Cats, sa lahat ng mga maybe love team, mga supporters ni Bimby Aquino Yap and Miss Raisa May Dizon. Kamakailan lang or kani-kanina lang, ang dami ko pong nakikita sa mga FYP ko, ang dami pong napapanood dito sa Facebook, sa Blue Up, kung ano-ano pong mga spekulasyon ang nagkakalat dahil nagba-viral ngayon sa social media ang panibagong discussion ng mga certified Daver Cats at netizen matapos mapansin ang tila pagbabago sa galawan at vibe ng tambalang Raisa May Dizon at Bimby Aquino sa Itbulaga. So kung noong una ay tila hindi may iwasan ng dalawa na maging sobrang sweet at clingy sa isa't isa habang nasa eret, kapansin-pansin ngayon na tila nagkaroon ng bahagyang distansya at limitasyon sa kanilang mga kilos. So dahil dito marami ang taga-subaybay ang nagpahayag ng pangamba at pagkadismaya. May tampuhan nga ba o nag-iiwasan na nga ba ang dalawang sikat na Gen Z icon? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na, pag-usapan na natin yan dahil ang dami ko po kasing nababasa at nababother din ako dun po sa mga nababasa ko patungkol kay Bimby at saka kay Raisa May. Subalit ayon sa mga nakalap na impormasyon at malalim na pagsusuri sa takbo ng programa, walang personal na away o hidwaan sa pagitan ni na Raisa at Bimby at ang lahat ng ito ay bahagi ng isang masinsinan at kalkuladong plano ng pamunuan ng Itbulaga para sa direksyon ng lab team na tinaguri ang Maybe. So, number 1, sabi dyan, ang malamig na interaction, bakit nag-react agad ng netizen? Sa larangan kasi ng Philippine showbiz culture at daytime television, napakalaki po ng epekto ng tinatawag na shipping culture. Ang mga tagahanga ay mabilis makakita ng chemistry sa pamamagitan ng maliliit na galaw mula sa simpleng paghawak ng kamay, pag-aalaga off-cam hanggang sa palitan ng asaran at sweet gesture. Nang magsimulang magkasama sina Raisa May Dizon at Bimby Aquino sa entablado ng Itbulaga, mabilis na nakakuha ang dalawa ng atensyon ng publiko at parehong lumaki sa harap ng kamera at parehong may sariling karisma na agad nag-trend sa TikTok, Facebook at X na dating Twitter. Ang kanilang mga clips kung saan makikitang labis silang sweet at clingy. Gayunpaman, nang biglang magbago ang timpla at maging mas formal o limitado ang kanilang interaksyon sa mga nagdaang or nitong araw, ngayong araw na ito ay agad na umuugong ang mga haka-haka. Ang tanong, may tampuhan ba? Naisip ng ilan na baka nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng dalawa sa likod ng kamera. Awkwardness, iwasan, may mga nag-aakalang pumasok ng tinatawag na situationship awkwardness sa kanilang pagitan. Management decision, may ilang matalas na obserbasyon na nakakakitang tila ginagabayan ng dalawa sa kanilang mga dapat at hindi dapat gawin habang nasa live show. Ito ang totoong dahilan. Meron tayong tinatawag na strategic pivot ng Itbulaga para sa Maybe. Lumalabas na ang pagbabago sa mga kilos ni Raisa at Bimby ay hindi mula sa personal na emosyon, kundi sa isang deliberate creative adjustment ng Itbulaga. Hindi po ibig sabihin na kapag hindi na kasing tamis o kasing clingy tulad ng dati, may lamat na ang kanilang relasyon. Sa katunayan, ang hakbang na ito ay naglalayong protektahan at pagtibayin pa ang imahe ng kanilang tambalan. So, simula na ang Maybe sobrang sweet at clingy. So, yung mga netizen, nagkaroon sila ng reaction. Nagkaroon ng kultura ng courtship sa Itbulaga Plan 5 at ayon sa obserbasyon sa estratehiya ng noontime show, layunin ng bagong direksyong ito na iwasan ang magbilisang pag-burnout sa tambalan. Sa larangan kasi ng show business, ang labis na pilit at mabilisang pagpapakita ng sweetness ay mabilis ding nakakasawa sa paningin ng audience. Kumaga parang sanay na tayo na ganun yung nakikita sa kanila eh. So hindi po lahat ng tao ay mapiplease na palaging ganun lang, 'di ba? Maglagay ng respeto at hangganan or boundaries dahil pareho silang nasa tamang edad ng pagbibinata at pagdadalaga. Mahalagang maipakita ang tamang antas ng respeto sa isa't isa, lalo na sa pampublikong telebisyon. Bumuo ng mas malalim na kwentong totoong kaabang-abang sa isang tambalang ay hindi agad-agad na pagiging sweet, kundi ang build up at ang
proseso ng kanilang pagkakakilanlan. Ang Gen Z dating culture kasi, bakit normal ang clingy kahit walang level? Upang mas maunawaan ang kontekstong ito, mahalaga ding tignan ang sociological na gawi ng kasalukuyang generation, which is yung Gen Z. Ang mga ipinanganak mula huling bahagi ng 1990s hanggang maagang bahagi ng 2010, sa pamantayan ng Gen Z nagkaroon ng malaking pagbabago sa kung paano tinitignan ang relasyon at pakikipagkapwa-tao. Sa modernong panahon, sa kultura kasi ng Gen Z, naging karaniwan na ang pagiging physical, sweet at clingy kahit na tinatawag pa lamang itong talking stage o kahit wala pang malinaw na emotional o commitment relationship. Kumbaga sa Gen Z is parang nagnormal lang sa kanila na maging sweet kayo sa isa't isa, maging parang sobrang clingy kayo sa isa't isa kahit wala pa naman talagang totoong level or nasa talking stage pa lang kayo. So, ang katangian ng traditional na paraan or old school, Gen Z modern culture, ito yung proseso na may malinaw na hakbang. Number 1 yung ligawan, sagot, tas relasyon. Mabilis at madalas ay walang malinaw na formal na hakbang paghawak ng sweetness. Ginagawa kapag may formal na ugnayan na ginagawang normal agad kahit kaibigan o talking stage level pa lang. Commitment malinaw at mahalaga sa simula lang, madalas iniiwasan usong situationship o no label kasi yung ginagawa nila ngayon, ito po'y protection for Raisa and Bimbi, 'di ba? Kasi nandun sila parang hindi na normalize kasi ng mga Gen Z ngayon na parang kapag nasa talking stage kayo, parang tanggap nila yung pagiging situationship. Yung tipo na clingy kayo, sweet kayo sa isa't isa, nagtatawagan kayo, nagte-text kayo, constant ang inyong communication, pero ang ending, wala naman talaga kayong level. 'Di ba? Ang kanilang natural na pagiging malapit, palabiro at clingy noong una ay reflection lamang ng kultura ng kanilang henerasyon kung saan hindi na tinuturing na tabu o eksklusibo ang pagiging sweet sa isang kilala. Subalit ang ganitong gawi ay mayroon ding mga negatibong epekto. Mabilis ang napaglabo ng linya sa pagitan ng tunay na pagmamahal at pansamantalang kilig. Kawalan sa pagpapahalaga sa proseso na pagsusumikap para sa pag-ibig. Madaling pagbuwag ng ugnayan dahil walang matibay na pundasyon. Ang layunin na basagin ang no-label clingy culture. Ito yung binabasag kasi. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit may mga chances na talagang hindi clingy sila sa isa't isa kasi parang little by little kailangan pag-aralan nila na sila yung modern Gen Z, na kailangan maging halimbawa sila sa mga Gen Z, sa mga henerasyon ngayon. So, kailangan nilang basagin yung no-label clingy culture ng Gen Z. Dito pumasok ang mahalagang papel ng Eat Bulaga bilang isang institusyon sa telebisyon na hindi lamang nagbibigay ng aliw kundi nagtuturo rin ng mga pagpapahalaga or values sa lipunang Pilipino. Isa sa mga pangunahing utos o command sa bagong plano para sa Maybe ay ang basagin ng ganitong kultura ng Gen Z. Sa halip na sundin ang uso kung saan agad-agad ay sweet at clingy ang dalawang kabataan ng walang malinaw na batayan, nais ng programa na magpakita ng panibagong ehemplo. That's the right term. O sa mas tumpak na salita ay ang pagbabalik sa tradisyonal na pagpapahalaga sa panliligaw at respeto sa pamamagitan ng paglalagay ng distansya. Nagpapakita na ang babae, si Raisa May, ay dapat iginagalang, pinapahalagan at hindi agad-agad nakukuha sa mabilisang sweet gesture. Gets nyo yon? Na ipapakita na ang lalaki or si Bimbi ay kailangan magpakita ng formalidad, magiging romantiko sa tamang paraan at pagpupursige. Kung matatandaan nyo yung Aldab parallelism, pagbabalik ng sinuunang paraan ng panliligaw. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ng Eat Bulaga ang ganitong strategy. Kung babalikan ng kasaysayan ng Philippine Television, ang pambansang penomena na Aldab, Alden Richards and Maine Mendoza or Yaya Dab noong 2015 ay binuo sa eksaktong pundasyon. Ito ang formula ng Aldab na sinasalin sa Maybe. Ang distansya at ang pagtitimpi, the barrier and distance o yung Aldab era sa loob ng mahabang panahon, hinati ng split screen sina Alden at Yaya Dab. Hindi sila pwedeng magkalapit o magkahawakan ng basta-basta. Ang bawat sulyap at simpleng kaway ay may malalim na kahulugan dahil may pader na nakapagitan.
So dito po sa Maybe era, sa halip na split screen ang pader ngayon ni Raisa at Bimbi ay ang pagpipigil sa labis sa pagiging clingy sa entablado upang magkaroon ng pagtitimpi at paggalang. Ang pagsunod sa payo ng nakatatanda o yung tinatawag na traditional values ng Aldab era. Naroon si Lola ni Dora na patuloy na nagpapaalala. Ito'y isang prinsipyo na nagtuturo ng paghihintay, tiyaga at tamang proseso. Ang mga nakatatandang Dabber Cats tulad ni Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon at iba pang host ang nagsisilbing gabay sa dalawang kabataan upang ipaalala ang tamang pakikitungo sa isa't isa. Ang proseso ng sinaunang panliligaw sa halip na modernong pasabilis na sa ugnayan, 'di ba? Ipinapakita sa pamamagitan ng Maybe ang kagandahan ng harana at usapan, ang masinsinang pag-uusap at pagkilala ng pagkatao ng isa't isa, paggalang sa magulang at pamilya, ang pagkilala sa background at pamilya ng bawat isa, 'di ba? Yung paghihintay or patience, ang pag-unawa, no? Yung pang-unawa na ang tunay na chemistry ay ang pagtingin ay hindi ni minamadali. Si Raisa May at Bimbi bilang simbolo ng makabagong kabataan, ang tambalang Raisa May Dizon at Bimbi Aquino ay may kakaibang pwesto sa showbiz culture ng bansa. Si Raisa May Dizon mula sa pagiging Little Miss Philippines noong 2012 na lumaki, no? Si Raisa sa harap ng milyong-milyong Pilipino at mula sa pagiging bata at komedyante ay unti-unti siyang nag-transition bilang isang ganap at modernang dalaga sa may sariling panlasa, estilo at katalinuhan. Si Bimbi bilang anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino ay bata pa lang ay nasa ilalim na ng pampublikong obserbasyon. Si Bimbi kilala siya sa pagiging marispekado or marespeto, matatas magsalita at may magandang pinag-aralan. Kaya naman kung yung mga nagpapakalat po sa Blue Up na meron daw something between Raisa and Bimbi, yun po lahat po yun ay fake news, diba? Pag po natin pag-isipan ng ganon si Raisa at kung talagang hindi sila magkasundo, bakit couple na naman yung suot nila ngayon, diba? Bakit po halos magkaparesa naman yung damit na suot nila? Which means nag-usap na po yan bago pa po sila sumalang sa Eat Bulaga. Kaya wag po kayo masyadong mag-overthink sa mga ganap, 'di ba? Natatawa na lang ako dun sa mga nega sa Blue Up eh. So, dapat sana po maintindihan nyo yung mga sitwasyon na yan. So, tayo lang po tayo for next updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.